Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon dahil muli magsasama-sama ang ating puso sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Today is August 22, 2021, the Lord's Day. That is why kailangan nating sabihin, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sama-sama po natin siyang purihin, sambahin sa spirito at katotohanan. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus is My Shepherd Church. Saan man po kayo naroroon, dito man po sa bayan ng Dinalupihan, o sa ibang dako ng Pilipinas, o sa kabilang ibayan ng daigdig. You are all welcome. Let us worship the Lord. Let us rejoice and be glad in it. Maraming salamat sa opportunity ito na makasama kayo. Maraming salamat din sa Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mapagpalang linggo po sa ating lahat. Bigyan sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay magbabasa ng banal na salita. Samahan niyo po ako. Ito po ay nasa awit 119 verse 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ipatnuway. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Amen. Ito na nga po napakabuti ng Panginoon. Ngayon po, samahan niyo po ako sa pananalangin po ang ating Panginoon Diyos na siya mauna sa atin. Amen. Hallelujah. 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 Ama namin Diyos na nasa langit, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Patuloy Panginoon, na ang aming mga puso nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Ano man pong karamihan o pagkakamali na aming nagawa, patuloy po namin itong hinihingi sa iyo ng kapatawaran. Patuloy na mamuna ka sa amin, Panginoon. At ang mga salita mo, Panginoon, ay siya lagi mamuna sa amin, naging tanglaw sa aming landas na daraanan, Panginoon. At kaliwanagan sa aming mga narunong na kaisipan. Sandaling ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo kami sa laan na po sa pag-aaral ng salita, Panginoon. Yung magbabahagi nito, Panginoon, hipuin mo siya, itaag mo siya sa iyong lipuran, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan na gumula sa iyo, Panginoon. Ang bawat mensahe, Panginoon, nawa mangusap sa bawat isa sa amin na tumingin dito sa aming mga puso. Upang patuloy na maramdaman namin, Panginoon, ang pagmamahal sa bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, ang mga salita mo ay maging landas, Panginoon, sa aming daraanan, Panginoon. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Tuloy nga po na lagi ka niya sa amin din kami pinababayaan. Maging, Panginoon, sa mga awitin tuloy na sa awitin pa lang, Panginoon, ay patuloy na maramdaman namin, Panginoon, presensya. Maraming po salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo nga po ay sumamba sa ating Diyos. Pagkat sa kanyang piling, sa kanyang presensya, tunay nga po na langit ang ating nadarama. Hallelujah. Ang kailangan ko ay takipin mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa pagkapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Ang kailangan mo ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala sa'yo may haambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama,
sila, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila, pagkat sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Tataas namin ang iyong pangalan ng Diyos. Hallelujah! Salamat ang Diyos sa lahat ng biyaya mo, sa lahat ng pag-iingat, sa lahat ng kalakasan. Hindi mo pa rin namin pinapapayaan, O Diyos. Ang pupurihin, ang pangalan mo, lalaking-laing wala sa iyong mahihain. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila, pagkat sa'yo'y sumasamba. Aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila, pagkat sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah, Lord God! Lumalapit nga po kami sa inyo sa oras na ito upang maranasan ang inyong presensya, upang maranasan ang inyong kapangyarihan, dahil kailangan ka namin, O Diyos, dahil kayo ang aming kalakasan. Kailangan ka ng inyong bagay sa oras na ito, O Diyos. Itataasan namin ang inyong ngalan, because you deserve all the glory, you deserve all the highest praises. Hallelujah, Lord God. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa higit na hangin, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming buhay mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin
at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong dakila ang iyong dakila ang iyong ngalan, O Diyos. Karapat dapat kang sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang linggo ng umaga sa lahat ng ating mga kapatid sa dinalupihan, sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig din ng Pilipinas. Sa umaga pong ito, tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos at nais ko po na bago natin talakayin yung ating pag-uusapan sa umagang ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Nagpapasalamat po kami dakila naming Diyos na buhay sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin upang ang aming mga buhay ay magamit, upang ang salita mo ay maipahiyaga ang Diyos, marinig ng marami, maging pagpapala at maging kaligtasan ng aming mga kaluluwa at spirito. Salamat po aming Diyos, itinatagubilin ko sa iyo ang umagang ito at ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, ating pag-aaralan o ating ibabahagi, ang mga salita ng Diyos na sa tingin natin ay napapanahon at kinakailangang marinig ng marami. Ang pamagat po ng ating mensahe sa umagang ito ay patungkol sa magandang buhay. Pag narinig natin ang salitang magandang buhay, marami po marahil ang papasok sa ating pag-iisip. At isa na rito yung, kasi ito pamagat ng programa doon sa Channel 2, Magandang Buhay, na ang minimithi at hinahangad ng maraming tao ngayon ay magkaroon ng magandang buhay. Dito po sa John chapter 10 verse 10 o Juan kabanata 10 kapitulo 10, ang sabi, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Ang layunin ng Diyos sa buhay ng mga tao ay bigyan tayo ng isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasiya. Ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung layunin ng Diyos. Kaya pinagkaloob niya po ang ating Panginoong Yesus para sa bawat isa sa atin. Ngayon, gusto kong tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ba tayo magkakaroon ng isang magandang buhay? Marahil sasabihin niyo sa akin, siguro magtrabaho tayong mabuti. Kung tayo ay mga magulang, magtrabaho tayong mabuti para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kung tayo naman ay estudyante, mag-aral tayong mabuti upang magkaroon tayo ng tiyak at magandang kinabukasan o magandang buhay. Ngayon, bilang mga mananampalataya, itinatanong din natin ito sa ating sarili. Paano ba ako magkakaroon ng isang magandang buhay? Ang sabi sa talatang binasa natin, naparito si Jesus upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi lamang magandang buhay, kundi isang buhay na ganap at kasiyasiya. At mangyayari lamang ito sa atin kung ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos para sa bawat isang buhay natin ay maganap o mapulfilled. Bago natin matanggap ang magandang buhay na inaasahan ng bawat isa sa atin, may mga humahadlang upang ito ay ating maranasan o matagpuan. What hinders us to have a good life? O what hinders us to have a healthy life?
Ang sabi ko dito sa talatang aking sinulat, ano po? Ano-ano ba yung pwedeng humadlang para magkaroon tayo ng magandang buhay? Siguro unahin natin yung para sa ating sarili. Ano ang hahadlang sa akin para ako magkaroon ng magandang buhay? Ano po? Ang sabi ko po dito, self-centered life. Kapag ka ang buhay natin ay nakasentro lang sa sarili natin, humahad lang ito sa atin para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kasi ang lagi nating nakikita, ang sarili lang natin, ang pangangailangan natin, ang mga gusto natin, ang mga ninanasa lang ng laman natin. Ano po? Alam natin na hindi masama kung maghangad tayo na mapasa atin yung mga hinahangad natin kapares ng magkaroon tayo ng magandang buhay, ng magandang kinabukasan, magkaroon tayo ng magandang bahay, magkaroon tayo ng magagandang sasakyan, magkaroon tayo ng maraming mga kaibigan. Ano po, hindi masama ang lahat ng ito. Pero, ang masama po kapag ka ang lahat ng ito ay nakasentro na sa puso natin at sa isip natin at nabubuhay na tayo na ito na lang yung nagiging sentro ng buhay natin. Ang sabi ko po dito, nagiging selfish. Ano po? We are becoming selfish and our concern is for self for the expense of others. Ano po? Kapag ka yung buhay ay malusog, ito yung pwedeng maging hadlang para matanggap natin yung malusog na buhay. Self-centered life na nagiging selfish, becoming selfish, concern for self at the expense of others. May binabanggit po ang Proverbs 18:1. Ano po? Ang sabi ng Proverbs 18:1, an unfriendly person pursues selfish ends and against all sound judgment starts quarrel. Ano po? Ang taong makasarili ay umihiwalay sa karamihan at sasalungat sa lahat ng tamang isipan. Kapag kayong isang tao naging selfish, gusto niya lahat siya na lang nasusunod. Gusto niya kapag nagpaplano yung marami, kapare sa isang pamilya, gusto niya na dodominate niya lahat yung desisyon. Gusto niya, yung gusto niya lang ang nasusunod. Ano po? Hindi niya na hinihintay na magbigay ng opinion yung mga kasama niya. Baka mamaya meron silang mas magandang opinion o mas makadadagdag sa kanilang mga pinaplano o iniisip. Ano po? Ang sabi dito sa Kawikaan o sa Proverbs 18:1, yun daw taong makasarili, hinihiwalay niya yung sarili niya sa karamihan. Ano po? At yung kanyang pag-iisip laging salungat sa sinasabi ng marami. Yan. Kaya mahalaga, medyo chinecheck natin yung ating mga sarili. Baka mamaya, eto na tayo. Lahat tayo naghahangad ng magandang buhay. Pero ito palang pagiging makasarili, maaaring humadlang sa atin para mapasa atin ang magandang buhay na hinahangad ng bawat isa sa atin. Ano po, yung Biblia, meron din binabanggit patungkol doon sa pagiging selfish. Ano po? Ang sabi doon sa Galatians 5:19-21, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you as I did before. Ang sabi po ni Apostol Pablo na nagsulat ng Galacia, ano po, sa mga taga-Galacia, at sinasabi niya rin sa atin ngayon, sa panahon natin bilang mga mananampalataya. I warn you as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ang sabi ng Diyos, ang kalooban niya sa atin isang buhay na ganap at kasiyasiya. At para mapasa atin ang buhay na ganap at kasiyasiya, dapat nabubuhay tayo bilang mga tao ayon sa pinlano at niloob ng dakilang lumikha sa atin. Ano po? Yung Tagalog po, basahin natin, napakaganda para mas maintindihan natin. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan,
pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay o paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan. Kung hinahangad natin ang isang magandang buhay, dapat binabantayan natin ang ating mga sarili na hindi tayo napapatuon doon sa pansarili lang natin. Ano po? Kasi, hindi ito makakatulong sa atin para mapasa atin ang magandang buhay. Ngayon, paano natin ito papalitan o paano natin babaguhin kung tayo sa ating sarili nakita natin na, bateka, parang dito yata tumatakbo yung buhay ko ngayon. Parang lagi na lang yatang yung nararamdaman ko, yung gusto ko, yung hinahangad ko, yung nasusunod sa akin. Aba, teka, paano ko lalabanan ang lahat ng ito? Ano po? Ang sabi dito, paano natin ito babaguhin? Allow the Holy Spirit to rule our hearts. Sabi ko, payagan natin ang banal na Espiritu na siyang maghari sa ating buhay. Galatians 5:16 to 17. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Sa Tagalog po, babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Yan. Para mapagtagumpayan natin ang pagiging selfish o self-centered life upang mapasa atin ang magandang buhay na hinahangad ng bawat isa sa atin, sundin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po? Ang banal na Espiritu ay laban sa hilig ng laman. Kaya hayaan nating ang banal na Espiritu ang maghari sa mga puso natin, sa mga isip natin, at sa buhay natin. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. At kung ang Espiritu ng Diyos ang pinapayagan natin na siyang naghahari sa buhay natin, lumakad tayo sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu. Galatians 5:25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Ngayon, tatanungin ko, ano ba yung mga ninanasa ng Espiritu? Bakit siya ang kailangan nating paghariin sa ating buhay upang mapasa atin yung hinahangad nating magandang buhay? Ang nasa ng Espiritu o ang buhay ng Espiritu kapag siya ang pinapayagan nating masunod sa buhay natin, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng kagalakan, nagkakaroon tayo ng pag-ibig. Ang lahat po ng ito ay mula sa Diyos. Yung pag-ibig, yung kapayapaan, at yung kagalakan. Galing ito sa Diyos. Ano po? Bunga ito ng banal na Espiritu na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. At ano naman ang nangyayari sa kalooban natin kapag tayo ay lumalakad ayon sa kalooban o ayon sa pamumuno ng banal na Espiritu sa buhay natin. Ano po? Nagkakaroon po ng epekto ito sa ating mga puso. Ano po? Nagiging mabait tayo. Nagiging mapagbigay tayo. Nagiging mapagpaumanhin tayo. Ano po? Kapag ang banal na Espiritu ang pinapayagan natin at pinapahintulutan natin manguna sa buhay natin, nagkakaroon ng pagbabago yung puso natin. Nagkakaroon ng pagbabago sa pag-iisip natin. Kasi yung kabutihan ng Diyos ang naghahari na sa atin. At
nagkakaroon nito ng epekto. Lumalabas ito sa kabuuan natin, sa pagiging tao natin. Nagiging mapagmalasakit tayo sa kapwa natin. Nagiging matyaga tayo at mapagbigay. Ano po? Nagiging mapagpaumanhin din tayo. Kahit kung minsan gusto na nating magalit, kapag ang banal na spirito ang pinayagan nating mamuno at maghari sa buhay natin, tinutulungan niya tayo. Binibigyan niya tayo ng lakas para magawa natin yung mga bagay na ito. Yung pagpapasensya, ano po, at yung pagtanggap sa iba at pagtanggap din sa sarili natin. Ano po, ganito natin malalabanan yung pagiging selfish, ano po, para mapasa atin ang magandang buhay na hinahangad ng bawat isa sa atin. Ano pa yung maaring humadlang upang mapasa atin ang magandang buhay na hinahangad natin sa buhay na ito? Kapag ka ang buhay natin ay fear-centered, ano po, ibig sabihin, nabubuhay tayo na napupuno ng takot. Nakasentro sa buhay natin yung takot. Ano po? We become fearful or anxious. An unpleasant emotion caused by threat of danger, pain, or harm. Ano po? Or harm. Kapag ang buhay natin ay fear-centered life, ang daming takot, ang daming pangamba, ang daming pag-aalinlangan, ang daming threat na nakikita natin sa buhay araw-araw. Ay talaga namang marami, ano po, lalo na sa buhay natin ngayon, sa kapanahunan natin ngayon. Ang daming threat sa buhay. Kapares po nitong karamdaman na nasa buong mundo, itong COVID-19, ano po, na naging COVID-21 na, ano po. Yung kaganapang nangyayari ngayon sa Afghanistan, yung mga tao punong-puno ng takot dahil nasakop ng mga Taliban, ng mga terorista, yung kanilang bansa. Kaya lahat ng mamamayan ay nagnanais umalis doon sa bansa nila. Kasi punong-puno sila ng takot, punong-puno sila ng pangamba, nararamdaman nila yung kasakitan at paghihirap na maari nilang daanan sa mga susunod pang araw. Ano po? Ang Biblia po ay nagsasabi ng ganito sa Luke 21:34-36. Be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you suddenly like a trap. For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Ito pong talata ng Lucas 21, chapter 21, 34-36, ang binabanggit po rito, yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ano po? Yung kanyang muling pagbabalik. Na yung mga tao, pag dumating ang panahong iyon, nakatuon na sila doon sa mga bagay na nangyayari sa buhay nila araw-araw. Ito yung sinasabi ng Biblia. Ano po? Kaya nga ang sabi, be careful. Sa Tagalog po, babasahin ko, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin ng buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ang araw na yon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao, sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Sa panahon po natin ngayon, ang daming kalamidad na nagaganap araw-araw. Minsan nga, hindi lang araw-araw, 3 hanggang 2 beses sa loob ng isang araw sa iba't ibang dako ng mundo. Sa Haiti, nagkaroon ng malakas na paglindol. At pagkatapos ng malakas na paglindol, yung mga sumunod na araw, nagkaroon ng malakas na bagyo. Ano po? Na lubhang nagpahirap, lubhang nagbigay ng kasakitan, at lalo pang kagutuman sa mga taong naghihirap na at nagugutom pa. Ano po? Sa Afghanistan, dahil sa nangyayari ngayon sa kanila, ano po? Lalo nilang nararamdaman
yung sakit at yung takot. Ano po? Dahil walang katiyakan yung kinabukasan nila. Dahil nasakop nga sila ng mga terorista na yung sinasabi nila, hindi yun ang nangyayari. Ano po? Kaya yung mga tao dito nakatuon ng pansin. Yung mga nagaganap dito sa COVID-19. Sa Pilipinas may ECQ. Kasi nga dahil sa Delta variant. Dito sa amin sa Australia, marami pong mga cities pa rin ang lockdown. Kami po ay mapalad dahil nag-lockdown kami ng 1 linggo. After that, inalis na po. Subalit, nandun pa rin kami sa pag-iingat. Hindi kami maaring lumabas ng bahay o makisalamuha o mamili kung hindi kami nakamask. Ano po? Kaya makikita natin ng tao sa panahon natin ngayon, maaaring ang kanyang pansin ay matuon na lamang sa lahat ng mga kaganapang nangyayari ngayon sa mundo. At dahil dito, baka mawala na sa kanyang pag-iisip o sa kanyang damdamin na hindi ito ang kailangan niyang pagtuunan lamang ng pansin. Ano po? Hindi lamang ito, kundi yung paghihintay natin na tayo'y maging handa. Na yung buhay na binigay ng Diyos sa atin, naganap, kasiyasiya, magandang buhay, patuloy pa rin nating tamasahin. Kahit yung mundo na nakapaligid sa atin, yung lugar na kinaroroonan natin, punong-puno ng pangamba, punong-puno ng takot, punong-puno ng kaguluhan. Ano po? Ang sabi po dito, be watchful and always pray. Ito yung magagawa natin. Kapag yung buhay natin personally o yung paligid natin napupuno na ng mga kaguluhan na pwede tayong mabagabag, pwede tayong matakot, ang maaari nating gawin bilang mga mananampalataya, ano po? Lagi tayong manalangin. Matthew 26:41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Ano po? Dahil nga sa mga paghihirap na ito, yung kahinaan natin bilang mga tao, pwede tayong madala ng mga takot na ito, pwede tayong madala ng mga kaguluhan na ito, pwede tayong madala ng mga karamdamang ito. At magpo-fall tayo doon sa temptations, ano po, na hindi na tayo makakapag-concentrate. Yung puso natin, yung isip natin, yung espiritu natin, hindi na natin mailalapit. Hindi na tayo magkakaroon ng panahon para makipag-commune sa Diyos na napakahalaga, lalo na sa panahon ng kaguluhan. Kasi ang sabi rito, the spirit is willing, ano po, but the flesh is weak. Magbantay kayo at manalangin. Ang sabi sa Tagalog ng Mateo 26:41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ano po? Para mapasa atin ang magandang buhay na hinahangad ng bawat isa sa atin, lagi tayong maging mapagbantay. Lagi tayong maging mapanalanginin. Ano po? Dahil ang espiritu ay laging handa na tulungan tayo, ang banal na espiritu na nananahan sa atin sapagkat siya ang binigay ng Diyos na katibayan ng pagiging ligtas natin, na ang Diyos ay nananahan sa atin. Ano po? Malakas ang kanyang tulong na gustong ipagkaloob sa atin. Ngunit kung hindi tayo willing, hindi tayo handa, hindi natin ito magagawa. Kaya kailangan lagi tayong ready at lagi tayong watchful. Ano po? Ngayon, paano natin maa-achieve ang isang magandang buhay? Yan. Paano ko maa-achieve ang isang magandang buhay na hinahangad ko bilang isang tao, bilang isang mananampalataya? Ang sabi ko dito, submit yourself to God or surrender your life to God. James 4:7-10. Ano po? Ang sabi ng James 4:7-10, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Ano po? Napakaganda ng sinabi ng salita ng Diyos. Paano natin matatanggap, maa-achieve yung hinahangad nating magandang buhay? Ang sabi po, pasakop tayo sa Diyos. Santiago 4:7-10. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo
Kung ang puso ninyo, ang isip ninyo, napupuno ng takot, napupuno ng pagiging makasarili, ito po ay hindi galing sa Diyos. Ito'y galing sa kaaway ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, labanan natin ang dyablo at lalayuan niya tayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong mga tawanan at ng kalungkutan ang inyong pagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos, ng Panginoon, at itataas niya kayo. Ano po? Para matanggap natin ang magandang buhay na hinahangad naman at ninanais naman ng Diyos na mapa sa atin, kailangan natin ang pagtulong ng Diyos. Kailangan natin ang pagsasubmit at pagsusurrender ng ating buhay sa Diyos. Tapos, live in peace with each other. Kailangan din nating mabuhay ng may kapayapaan sa iba. Kasi sabi, no man is an island. Hindi tayo pwedeng mabuhay na mag-isa. Ano po, kaya lumikha ang Diyos ng kanyang, nilikha niya tayo para mayroon siyang maka-fellowship. Ano po, tayo din, kailangan natin ang isa't isa para magkaroon tayo ng magandang buhay. Dahil yung isa't isa ang magkakaloob sa atin ng kagalakan. Kung meron tayong pamilya, mabuhay tayo ng may kapayapaan, nakasama yung mga mahal natin sa buhay. Kung meron tayong mga kaibigan o kasamahan sa trabaho, makipamuhay tayo ng may kapayapaan at pakiisa sa kanila. Ano po? Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:12-15, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you. Binabanggit po dito yung mga naglilingkod sa atin, yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos sa atin, yung nananalangin sa atin, yung nagpapalakas ng loob natin kapag pinanghihinaan tayo ng loob, yung nagbibigay ng kasiglahan at pagtatagumpay sa atin kapag napupuno ng takot at kapag napupuno ng kaguluhan ang buhay natin o ang pag-iisip natin. Ano po? Who care for you in the Lord and who admonish you, hold them in the highest regard, in love, because of their work. Live in peace with each other. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong. Be always strive to do what is good for each other and for everyone else. Ano po? Sa Tagalog, unang Tesalonica 5:12-15. Ito ang kinakailangan nating gawin upang ma-achieve natin ang magandang buhay na hinahangad natin at ginugusto naman ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ipinakikiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Kung kabilang po tayo sa isang gawain ng Panginoon, katulad po nitong iglesia na ating kinabibilangan, ano po, bigyan natin ng malalim na paggalang at pag-ibig, ano po, yung mga naglilingkod sa atin. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitugo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinakikiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad. Yan, paalalahanan sila. Pasiglahin ang mahihinang loob. Kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Kung nais natin ng magandang buhay, ng malusog na buhay, ano po, isa itong napakahalagang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, ano po, na ang sabi dito, yun daw mahihina, kalingain natin. Yung mga tamad, paalalahanan natin. Yung mahihina yung loob, pasiglahin natin. At gawin natin ito ng may katyagaan. Ano po? At yung gumagawa ng masama sa atin, wag natin gagawa ng masama. Bahala ang Diyos. Ano po?
Basta tayo gumawa tayo ng mabuti kasi gusto natin ng masayang buhay. Gusto natin ng pinagpalang buhay. Gusto natin ang kalooban ng Diyos ang masunod para sa atin. Ano po? Kaya patuloy tayong gumawa ng mabuti sa isa't isa. Ano po? Sapagkat kalooban po yun ng Diyos para sa atin. Ano po? Ngayon, kung ang hinahangad natin ay magandang buhay at nakita natin ano yung mga hadlang na maaring maharap natin sa buhay araw-araw kung para maapasa atin ang magandang buhay, yung pagiging makasarili natin at yung pinapayagan natin yung sarili natin na mapuno tayo ng takot, paano naman ang tamang pag-response natin dito sa hinahangad nating ito? Ano po? Yung maging mapagpasalamat tayo lagi at magalak tayong lagi. Ano po? Kapag ka nararanasan na natin sa tulong ng Diyos, sa pamumuno ng Banal na Espiritu, yung magandang buhay sa araw-araw, sa kabila man ng maraming kasakitan ng mundo, sa kabila man ng karamdaman, kasi normal lang na nagkakasakit tayo kasi nabubuhay lang tayo dito sa laman. Ano po? Yung batas ng kalikasan na minsan tayong mabubuhay, minsan din tayong mamamatay. Kaya may panahong malusog tayo, may panahong nagkakasakit tayo. Tinatanggap natin ito kasi realidad ito ng buhay. Kung may sakit tayo, magpagamot tayo. Ano po? Humingi tayo ng panalangin, manalangin tayo. Hingin natin ang tulong ng Diyos para gumaling tayo. Ano po? At maging mapagpasalamat tayo lagi. Kasi yung karamdaman man, yung pagsubok man, yung kaguluhan man, pinapayagan ng Diyos yan. Ang layo niya para lumago tayo, umunlad tayo. Marating natin kung ano man ang ninanais at nilayo ng buhay ng Diyos para sa atin. Kaya niya tayo binigyan ng buhay. Kaya napakahalaga maging mapagpasalamat tayo. Maging lagi tayong nagagalak, maging magagalakin tayo, maging masayahin tayo. Ang sabi po, ito yung tamang response ng masaganang buhay o ng magandang buhay. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Unang Tesalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano po? Simple lang ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Pero maging ito man ay simple, hindi natin ito magagawa. Ano po? Kung hindi tayo magpapatulong sa Diyos. Kung hindi natin papayagan ang banal na Espiritu na pangunahan tayo, samahan tayo, turuan tayo, at magpaturo naman tayo. Ano po? Hindi mapapa sa atin ang magandang buhay kung dumarating tayo ng pagsubok na ang magiging responde natin sa mga pagsubok, sa mga karamdaman, mawawalan tayo ng pag-asa o magagalit tayo. Kundi ang tamang pagtugon para mapasa atin ang magandang buhay, ipagpasalamat natin sa Diyos. Alam ng Diyos yung ginagawa niya. Kung may sakit tayo ngayon, baka dahil pinabayaan natin ang sarili natin. Kung naghihirap tayo ngayon, baka hindi tayo naging masinop. Ano po? Marami ang naghihirap ngayon dahil nga sa pandemya na nararanasan sa buong mundo. Mas mapalad tayo dahil may mga taong mababait na nagbubukas ng kanilang yung tinatawag nilang pantry. Ano po? Na yung labis sa kanila, inilalabas nila sa bahay nila at pinapayagan nila yung mga taong kulang o wala na kumuha dun sa lumabis sa kanila. Napakaganda ng attitude ng maraming tao sa panahon ngayon. Kaya kahit maraming paghihirap sa mundo, nakikita pa rin natin yung mababuti at magagandang bagay na ginagawa ng maraming tao. Na tayo man bilang mga mananampalataya, sana ginagawa rin natin. Kasi ito yung hangarin ng Diyos para sa atin. Ito yung magiging dahilan para mapasa atin ang magandang buhay. Ano po? Kaya sa umagang ito, hayaan nyo po na payagan natin ang Diyos na siya yung maghari. Payagan natin ang Diyos na siya yung mamuno.
payagan natin ang Diyos na siya yung mag-lead sa atin para patuloy na mapa sa atin ang magandang buhay na ninanasa naman niya at pinlano niya para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. Ikaw ang Diyos na marunong sa lahat. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Salamat po sa iyong malabis na pagmamalasakit sa amin. Salamat dahil pinlano mo, Panginoon, na bigyan kami ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Isang magandang buhay sa kabila ng maraming kaguluhan sa mundong aming kinagagalawan. Isang mapayapa at masaganang buhay sa kabila ng maraming paghihikahos at sa kabila ng maraming pagsubok. Maraming salamat po aming Diyos dahil nakilala ka namin, naranasan namin ang kapangyarihan mo, na napasa amin, Lord, ang biyaya at pagpapala mo nang kami manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, Lord, patuloy kaming magpapasalamat, patuloy kaming magpupuri sa iyo, patuloy na magagalak ang aming mga puso, ang aming kaluluwa at spirito, at patuloy naming ibabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, sa kabutihan mong ito na ginagawa mo sa buhay namin bilang iyong mga anak at sa buhay ng mga taong ililigtas mo pa. Salamat po sa iyo, aking Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. 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 Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Lalong-lalo na ang kanyang napakabuting salita na muli na namang nagpala sa bawat isa sa atin. Totoo, ang kanyang mga salita ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Nabubusog sa ating buong pagkatao, sa spirito, sa kaluluwa natin at sa ating katawan bilang mga tao. Kaya naman, purihin ang Diyos. Maraming salamat sa ginamit niyang instrumento upang ipahayag sa atin ang kanyang banal na salita. At nais ko pong muli makipag-isa kayo sa akin, makipagtaas po kayo ng kamay, itaas niyo po ang inyong mga kamay saan man po kayo naroroon, tanda ng ating pagtanggap ng pagpapala sa ating Panginoon bilang pagtatapos ng kanyang gawain. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ang habag at biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumaating lahat. Ang dakilang pag-ibig ng Ama na kailangan natin lalo na sa panahon ngayon. At ang pakikisama ng banal na Spiritong siyang umaaliw sa atin ay sumaating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Sikat ng araw sa ating buhay kay ganda, biyayang dulot sa tuwina ng Panginoong ating Diyos Ama. Buhay ng Kristyano, di man di tatalo, sa dyablo ay di tutukso, pagkat ang Diyos gagabayan tayo. Itaas ang ngalan niya, purihin siya, hallelujah. Kapatiran tayo sumamba. Jesus is my shepherd, hindi ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, tungkod mo ang tanging gabay at sanggalang. Dumaan sa ako, di masusunog, humarap sa leon, di matatagon. Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay. Araw-araw ng ating buhay
bawat oras karamay ka, Yesu Kristo kamangha-mangha. Buhay ng Kristyano, subukin man di patatalo, sa dyablo ay di patutukso, pagkat ang Diyos gagabayan tayo. Taas ang ngalan niya, purihin siya, haleluya. At dapat lang pasalamatan ka. Jesus is my shepherd, hindi ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, mo ang tanging gabay, ang sanggalang dumaan sa apoy, di masusunog, umarap sa leon, di matatakot. Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay. Oh, Jesus is my shepherd, di ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, tungkod mo ang tanging gabay, at sanggalang dumaan sa apoy, di masusunog, umarap sa leon, di matatakot. Jesus is my shepherd, Jesus is my shepherd, Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay.